Maraming mahihirap ang madalas magreklamo na bihira silang makatagpo ng mga taong tagapagbukas ng pagkakataon, yaong handang tumulong o magbigay ng tsansa para mabago ang buhay. Ngunit kung susuriing mabuti, ang dahilan ay hindi kakulangan ng swerte, kundi nagmumula mismo sa kanilang nakasanayang paraan ng pag-isip at pagkilos. Sa katunayan, ang mga ganitong tao ay hindi basta-basta lumilitaw ng hindi sinasadya. Lumilitaw lamang sila kapag ikaw ay may sapat na halaga at kakayahang mapili. Kaya ano ang dahilan kung bakit maraming tao ang patuloy na paikot-ikot at hindi man lang nahahawakan ang pagkakataon? Isa sa pinakamalalaking pagkakamali ay ang pagkalito sa pagitan ng tunay na pagbuo ng relasyon at simpleng pakikisalamuha. Maraming mahihirap ang naniniwalang sapat na ang pagkain, inuman, pagbibigay ng regalo, at pagdalo sa mga salusalo upang mapanatili ang relasyon. Ngunit ang totoo, panlabas lamang ito at hindi sapat upang magtiwala ang iba o magbahagi ng mahahalagang oportunidad. Nakakalungkot na bukod sa gawin na ito, marami pang ibang tahimik na bisyo ang humahadlang sa kanilang tagumpay, pag-iwas sa pag-invest sa sarili, sanay lamang humingi ngunit hindi marunong magbigay, at pagkakulong sa panandaliang pag-isip. Kung hindi magbabago, kahit makatagpo pa ng taong handang tumulong, hindi rin nila ito mapapanatili, lalo na ang umangat sa buhay. Maligayang pagdating sa aming channel, kung saan ibinubunyag ang mga katotohanang ayaw ipaalam ng lipunan. Ang AI ay hindi na teknolohiya ng hinaharap, ang marunong gumamit nito ay mas mabilis magtrabaho, mas magaan ang gawain, at mas kumikita. Hindi lahat ay kailangang gumamit ng personal na AI para lamang sa kontrata o estratehiya. Para sa mga estudyanteng kailangang magbuod ng dokumento, maliliit na negosyanteng kailangang magsulat ng product description, o sinumang nangangailangan ng ideya araw-araw, sapat na ang shared lie. Mayroong shared chat sa halagang 220,000 sa sonhuyen.com. Hindi ito personalized at walang arte, ngunit ito ay malakas, mabilis, at matalino. Bisitahin ang sonhuyen.com upang mag-order at makatanggap ng direktang tulong sa pag-install. Pagkalito sa pagitan ng relasyon at formal na pakikisalamuha. Isa sa mga gawi kung bakit nahihirapan ang mahihirap na makatagpo ng taong magbibigay ng oportunidad ay ang pagkalito sa pagitan ng pagbuo ng relasyon at emosyonal na pakikisalamuha. Marami ang naniniwalang sapat na ang madalas na pag-imbita sa kainan, pagbibigay ng regalo, o magdamagang inuman upang mapanatili ang ugnayan. Sa katotohanan, mababaw lamang ang ganitong relasyon at kulang sa lalim. Pagkatapos ng isang handaan, madalas ay hindi ka naaalala ng iba bilang isang mahalagang tao, kundi bilang bahagi lamang ng isang lumipas na inuman. Dahil dito, ang ganitong uri ng relasyon ay walang bigat upang ang iba ay magtiwala at magbigay ng tunay na pagkakataon. Sa kabaligtaran, ang mga matagumpay na tao ay nag-ugnayan batay sa tunay na halaga, isang bagong ideya, kapaki-pakinabang na kasanayan, oportunidad sa kooperasyon, o tamang payo sa tamang oras. Kapag ang relasyon ay nakabatay sa prinsipyo ng win-win, parehong panig ay nakakaramdam ng respeto at nais itong panatilihin sa pamatagalan. Ito ang dahilan kung bakit sa iisang kapaligiran, may mga taong nananatili sa mababaw na ugnayan, samantalang ang iba ay tumatanggap ng taos-pusong tulong. Ang aral dito, huwag bigyang diin ang panlabas na pakikitungo, mag-focus sa pagbibigay ng halaga, sapagkat ito ang susi sa matibay at kapaki-pakinabang na relasyon. Sana'y humingi ngunit hindi marunong magbigay. Isang malinaw na katangian ng maraming mahihirap ay naalala lamang nila ang mga kaibigan at kakilala kapag sila ay may problema o kailangan ng tulong, pangungutang, paghahanap ng trabaho, o pabor. Sa normal na panahon, bihira nilang alagaan ang ugnayan. Ang ganitong asal ay nagiging dahilan upang maramdaman ng iba na sila ay ginagamit lamang. Lalo na sa mga taong may posisyon at kakayahang tumulong, mabilis nilang napapansin ang kawalan ng balanse at kusang lumalayo. Sa anumang relasyon, mahalaga ang patas na palitan. Kung palagi kang humihingi ngunit hindi nagbibigay, tiyak na iiwan ka ng iba. Ang pagbibigay ay hindi palaging pera. Maaari itong maliit na tulong, kapaki-pakinabang na payo, mahalagang impormasyon, o simpleng taos-pusong pakikinig. Kapag ikaw ang unang nagbibigay, ipinapakita mong hindi ka makasarili at dito nabubuo ang tiwala. Sa katunayan, maraming taong nagbibigay ng pagkakataon ang nagmumula sa mga relasyong una mong pinaglaanan ng tulong, hindi sa mga pagkakataong ikaw lamang ang humihingi. Pag-iwas sa pag-invest sa sarili. Isa pang masamang gawin na nagpapanatili sa mahihirap sa paikot-ikot na buhay ay ang pag-aatubiling mag-invest sa sarili.
Para sa kanila, ang pagbili ng libro, pag-aaral ng bagong kasanayan, o pagsali sa kurso ay itinuturing na magastos at hindi kailangan. Nakakatawa dahil handa silang gumastos ng malaking halaga sa inuman at panandaliang luho, ngunit nanghihinayang sa maliit na halaga para sa online course na maaaring magbago ng pag-isip at magbukas ng bagong oportunidad. Dahil dito, umiikot lamang ang buhay nila sa trabaho, gastos, at reklamo. Walang bagong kasanayan, walang bagong kaalaman, at nananatiling mababa ang personal na halaga. Kapag wala kang natatanging mayaalok, bakit ka nanaisin ng mga matagumpay na tao na makipag-ugnayan o makipagtulungan? Ang mga taong nagbibigay ng oportunidad ay naghahanap ng potensyal, hindi ng mga kontento na sa comfort zone. Ang pag-invest sa sarili ang may pinakamataas na balik. Pinapalawak nito ang kakayahan, pag-isip at personal na halaga. Ang mga taong handang maglaan ng oras, lakas, at pera sa sariling pag-unlad ay mas maraming oportunidad sa trabaho at relasyon. Kung nais baguhin ang kapalaran, simulan sa pagbabagong ito, gawing prioridad ang pagkatuto, hindi dagdag gastos. Walang pangmatagalang plano. Isa sa pinakamalaking hadlang kung bakit hindi makaangat ang mahihirap ay ang pamumuhay na arawan lamang ang iniisip. Nagtatrabaho sila para lamang sa renta, pagkain, at maliliit na gastusin. Iniisip nilang sapat na ang may trabaho, kaya sabay-sabay silang kumukuha ng iba't ibang sideline, ngunit walang naipon. Ito ang siklo ng pagpapalit ng oras kapalit ng pera, nang walang planong lumikha ng pangmatagalang halaga. Ang panganib nito ay nakatuon lamang sila sa agarang pakinabang at hindi iniisip ang passive income o matatag na sistema ng trabaho. Kapag walang oras para mag-aral at mag-develop ng bagong kasanayan, ang hinaharap ay mauulit lamang ang nakaraan. Dahil walang malinaw na bisyon, hindi rin sila nagiging kaakit-akit sa mga taong handang mag-invest o makipagtulungan. Ang mga matagumpay na tao ay mas pinipiling makasama ang may pangmatagalang plano at malinaw na estratehiya, hindi ang mga nabubuhay lamang sa araw-araw at puro reklamo. Pagreklamo at pagsisi sa iba. Isa pang mapanirang gawi ay ang palaging pagsisi at pagreklamo. Madalas sisihin ng mahihirap ang lipunan, gobyerno, kaibigan o katrabaho. Sa araw-araw na usapan, laging may reklamo tungkol sa hirap ng buhay at kawalan ng oportunidad. Bagamat tila normal, ito ay negatibong enerhiya na nagpapapagod sa iba. Walang gustong manatili malapit sa taong puno ng pesimismo, lalo na ang mga taong abala at positibo ang pananaw. Sa halip, naakit sila sa mga taong optimistiko, nakakakita ng oportunidad sa gitna ng hirap at handang kumilos. Ang patuloy na pagrereklamo ay hindi lamang pumipigil sa oportunidad kundi winawasak din ang sariling paniniwala na kayang magbago ang buhay. Kapag nasanay sa pagsisi, nawawala ang tiwala sa sarili. Ang pananagutan at positibong enerhiya ang tunay na magnet para sa mga taong nagbibigay ng pagkakataon. Panandali ang pag-iisip at pagnanais ng mabilisang yaman. Isa sa pinakamalaking bitag ay ang mentalidad na gusto ng mabilisang kita. Nahuhumaling ang marami sa mga pangakong yumaman agad, networking scams, online gambling, o pabigla-biglang stock trading. Madaling pakinggan pero mataas ang panganib at marami ang nauwi sa wala. Sa kabaligtaran, ang mga mayayaman ay nag-isip ng pangmatagalan. Pinahahalagahan nila ang pasensya at ang unti-unting pagbuo ng matatag na kita. Sa halip na mabilisang panalo, pinipili nilang lumikha ng produktong may halaga, mag-invest sa real estate, o magtayo ng personal brand na kikita sa loob ng maraming taon. Ang mentalidad ng mabilisang kita ay hindi lamang nagdudulot ng pagkawala ng pera kundi pati ng tiwala ng mga potensyal na katuwang. Ang mga matagumpay na tao ay umiiwas sa mga taong panandalian lamang ang iniisip dahil mataas ang panganib sa pakikipagtulungan sa kanila. Pakikisalamuha lamang sa kapantay o mas mababa. Isa pang tahimik na hadlang ay ang pakikipag-ugnayan lamang sa mga taong kapantay o mas mababa ang antas. Ito ay dahil sa takot mapahiya, maliitin, o mabunyag ang kakulangan sa kaalaman. Sa halip na matutong makihalubilo sa mas magaling, nananatili sila sa pamilyar na bilog kung saan pare-pareho silang nagrereklamo. Ang ganitong bilog ay hindi nagbubukas ng bagong oportunidad. Wala ni isa sa kanila ang may kakayahang umangat at hilahin ang iba pataas. Samantala, ang mga matagumpay na tao ay lumalabas sa comfort zone upang makipag-ugnayan sa mas mahusay at mas may karanasan. Dahil dito, kulang ang mahihirap sa social leverage, mga ugnayang nagbubukas ng pinto sa bagong mundo. Ang mga taong nagbibigay ng oportunidad ay hindi matatagpuan sa mga usapang puno ng reklamo, kundi sa mga taong may ambisyon at handang matuto.
Pagtuon lamang sa pera at hindi sa halaga. Karaniwang pagkakamali ng mahihirap ang pag-iisip kung may kikitain ba agad sa isang bagay. Nakakalimutan nila na ang pera ay resulta ng paglikha ng halaga. Kapag hindi iniisip kung anong problema ang malulutas o anong benepisyo ang maibibigay sa iba, mahirap kilalanin at tangkilikin ang kanilang produkto o serbisyo. Ang mga matagumpay na tao ay kabaligtaran. Nagsisimula sila sa tanong kung anong halaga ang maibibigay nila sa iba. Kapag nakatuon sa halaga, kusa ng susunod ang pera. Tulad ng sinabi ni Steve Jobs, mag-focus sa paggawa ng mahusay na produkto, ang kita ay susunod. Ito ang win-win na pag-isip na hinahanap ng mga taong handang makipagtulungan. Takot sa pagbabago at panganib. Isa pang mapanganib na gawi ay ang takot sa pagbabago. Marami ang nananatili sa mababang sahod na trabaho dahil sa pakiramdam ng seguridad kahit hindi na sila masaya. Ang takot na ito ang dahilan kung bakit napakaraming oportunidad ang lumilipas. Sa mundong mabilis magbago, ang pagsubok sa bago ay mahalaga. Ang mga taong nagbibigay ng pagkakataon ay naakit sa mga may tapang, handang sumubok, at kayang harapin ang kabiguan. Ang kabiguan ay aral para sa mayayaman, ngunit trahedya para sa mahihirap, at dito nagmumula ang pagkakaiba ng kanilang landas. Kung nais magbago, kailangang sanayin ang sarili na tanggapin ang kalkuladong panganib at yakapin ang pagbabago bilang bahagi ng buhay. Sa huli, ang kahirapan ay hindi lamang nasusukat sa pera kundi sa nakaugat na paraan ng pag-isip. Maraming mahihirap ang nag-aakalang kulang sila sa swerte at oportunidad, ngunit ang tunay na kulang ay tamang pag-isip at tamang pagkilos. Ang masasamang gawi, mababaw na relasyon, pagiging palahingi, pag-iwas sa pag-unlad, panandaliang pamumuhay, at pagrereklamo, ang mga hindi nakikitang pader na humahadlang sa tagumpay. Ang mga taong nagbibigay ng pagkakataon ay hindi dumarating upang magligtas, kundi upang makipagtulungan sa mga may halaga, ambisyon, at kahandaang lumago. Kung nais baguhin ang kapalaran, kailangang magsimula sa sarili, bumuo ng relasyon batay sa tunay na halaga, mag-invest sa sarili, mag-isip ng pangmatagalan, at mag-focus sa pagbibigay ng halaga sa iba. Ang malinaw na mensahe. Ang mga taong nagbibigay ng pagkakataon ay hindi nagmumula sa mga inuman, kundi sa iyong paglago at halaga. Kapag ikaw ay naging karapat-dapat samahan, saka pa lamang tunay na lilitaw ang mga oportunidad at ang mga taong magtutulak sa iyo paitaas.